Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Naging mabunga ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Palau President Sorangel Whips Jr. sa Malacanang para mas palakasin pa ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa maritime, education, labor at health sector. I reiterated the Philippines' commitment to be a trusted partner, an innovative pathfinder, and a dedicated peace builder. I look forward to advancing initiatives with Palau that will help achieve a sustainable, resilient, and inclusive future for our region. Ayon sa Pangulo, bagamat hindi pa katagalan ng formal diplomatic relations ng Pilipinas at Palau, ay pinatatag na ito na magkaparehong hangarin mula pa noong 1997. Ours is a friendship born out of the common struggle for independence and for freedom. It is rooted in the strong historical ties and cultural affinity between Filipinos and Palauans that remain to this day. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras 4 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRP 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo. Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, Huwebes na naman po ng hapon at kayo po ay nakikinig. Narito pong muli ang lingguhang programa ng Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFW. Magandang hapon po. Ako pong muli si Assistant Secretary Kiko de Guzman, ang inyo pong makakasama sa hapon na ito. So sa mga kababayan po natin na OFW at sa kanilang mga pamilya, tutok lang po kayo at makinig po sa ating talakayan ngayong hapon. At kasama rin po natin, syempre, ang isa sa mga regular na co-host natin. Okay, ang ating co-host para sa hapon na ito. Walang iba po, Director Jazz Gapatan ng... saan ka na nga ba ngayong partner? Parang ang dami mong portfolio ngayon. All in the service of the Filipino partner.
So, salamat Ate Kiko at magandang hapon po sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood, mga OFWs at kanilang pamilya. Napaka-importante at napaka-special ng ating guest ngayon na Ate Kiko, 'di ba? Pero Kaya nga alam mo Dear Jazz, medyo ano yung talakayan natin Nakarating tayo kung saan-saan, nakapag sea base na tayo, nakarating na tayo sa mga karagatan. oo. Nakasubukan na rin nating mga ibang bansa ang ating mga friends from Saudi na ngayon ay mga kabahagi na ng DMW, nakasama na rin natin. Yung guest natin mamaya, malayo yung malayo ito. Yung Mga regions, mga regions ng Pilipinas. Pero yung para mamaya isang napakalayong region, yung National Capital Region ang pag-uusapan natin. Naramdaman ko ang layo nun na Ate Kiko. Oo. Pero sige. At syempre bago tayo magsimula, Dear Jazz, hello po muna sa ating mga tagapakinig at kung kayo po ay nakikinig ng live sa Radyo Pilipinas, maaari rin po nyo kaming mapanood at mapakinggan sa aming mga social media channel, sa Facebook page po ng Department of Migrant Workers at sa Facebook page po ng Radyo Pilipinas. So ito po ang tama ba? Ikawalo na ba? Pang ilang pagtatanghal na ba natin ito? Parang kailan lang. Oo, ayan. Pero Bago yan, Ate Kiko, narito muna ang ilang mga balita mula sa tahanan. pakinggan po natin. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon. Narito ang mga balita mula sa DMW nitong nakalipas na linggo. 12 OFWs mula Myanmar na bigyan na ng tulong. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 12 OFWs na biktima ng illegal recruitment at human trafficking mula Myanmar noong February 19, 2025 sa tulong ng Philippine Embassy, Office of the Police Attaché at Migrant Workers Office sa Bangkok. Agad naman silang binigyan ng 50,000 pesos financial assistance sa ilalim ng Action Fund at iba't iba pang serbisyo. Ayon sa tatlong biktima, nirecruit sila ng isang kaibigang Pilipino para sa call center job sa Myanmar, ngunit sapit ng ginawang online scammers at dumanas ng pisikal na pang-aabuso mula sa mga dayuhang Chino. Sa tulong ng Democratic Karen Benevolent Army o DKBA, napalaya sila kasama ang 250 iba pang bihag sa isang scam center sa Phopha, Thailand. Balita mula sa tahanan. Siyam ng OFW fishermen sa Estados Unidos sinaklolohan. Nagbigay ng tig $850 financial assistance ang Migrant Workers Office Los Angeles sa siyam ng OFW fishermen na iniwan ng kanilang US employer sa San Diego, California. Tiniyak ni Labor Attaché Macy Monique Maglanque ang patuloy na suporta sa mga OFW kabilang ang pag-aayos ng kanilang unpaid wages at agarang repatriation pabalik ng Pilipinas gamit ang Action Fund ng DMW. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang MWLA sa employer, sa PRA at sa US authorities upang maresolba ang kaso ng mga mangingisda. Balita mula sa tahanan. Fixer arestado sa entrapment operation ng DMW. Inaresto ng Mandaluyong Police sa tulong ng DMW Migrant Workers Protection Bureau nitong February 25 ang isang security guard matapos maaktuhang naniningil ng 35,000 pesos kapalit ng mabilisang pre-departure orientation seminar o PDOS appointment at certificate. Kinilala ang nadakip na si Wenceslao Villagracia na nalambat ng mga otoridad sa ikinasang entrapment operation sa loob mismo ng Blas F. Ople Building o ang DMW Central Office sa Mandaluyong City. Ayon sa dalawang biktima mula sa Calaca, Batangas, nagtungo sila sa DMW upang alamin ang tamang proseso ng PDOS, ngunit inalok sila ng suspect na express appointment sa halagang 35,000 pesos bawat isa. Dahil sa pagdududa, dumulog sila sa DMW Information Center kung saan nalaman nila na libre ang PDOS. Agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad na nagresulta sa pagkakadakip sa suspect na nahaharap ngayon sa mga kasong fixing at estafa. Balita mula sa tahanan. Libo-libong OFWs dumalo sa bagong Pilipinas Serbisyo Caravans sa Region 3. Halos 2,000 overseas Filipino workers at kanilang pamilya ang dumalo sa OFW Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan na ginanap sa Bren Zigyao Sports Complex noong February 25, 2025.
Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Caravan ay isang umanong pagpupugay sa sakripisyo ng mga OFWs sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas madaling akses sa serbisyong kinakailangan. Tampok sa Caravan ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng DMW, Dole Region 3, TESDA Region 3 at Pampanga Provincial Government para sa pagpapahusay sa mga serbisyo para sa OFW. Isa pang MOA sa pagitan ng DMW OFW Hospital, Jose B. Lingad Hospital at ng lokal na pamahalaan para naman sa serbisyong pangkalusugan ang nilagdaan rin. Nagkaroon din ng job fair na dinaluhan ng 1,930 aplikante, gayon din ang pamamahagi ng financial at livelihood assistance sa 100 OFW beneficiaries. Balita mula sa tahanan. At ito ang mga balita para sa linggong ito. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Dan Garcia. At ako naman si Angel Neliasca mula sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Director Jazz, very good news yung sa Pampanga, di ba? Oo, napakarami nating natulungang mga Kapampangan at mga taga-Region 3 na Taga-Region nakahanap 3, ng mga oo. trabaho. And, Kaya yun yung ano natin yun yung we bring that to the various regions. yeah, the services that we have. The services that we have We para at introduce least our services and also our partner agencies. our partner government agencies. Kasi syempre hindi lang naman ito para doon sa ating mga OFW, para din ito sa kanilang mga pamilya na mapalapit doon sa mga serbisyo at programa natin. Kaya so when would be the next one, dear Jazz? Ano yung Ang pagkakaalam ko po, Davao de Oro, March 14 to 15. So, abangan niyo po malapit kami. na. Oo, malapit na. Sa March din abangan niyo uli. po kami Oo. sa again, our regional mamaya itanong natin sa ASEC kanya. natin para sa Mukhang regional maraming concerns alam si ASEC ASEC Jerome mamaya para sa diyan. But yun yung ano natin parang ang Department of Migrant Workers kasi ay hindi lamang para sa mga OFW. Yung sasabi natin, yung konsepto ng tahanan is precisely because we are also for the family of OFW. So yun yung mandato natin. yun yung diba? mandato natin. So, and the services para sa lahat, di ba? Para sa lahat, para sa publiko. So, Oo, kasi yung last time parang dun sa Pampanga, may mga services dito para dun sa mga families mismo. yes, OFW Hospital was there, SSS was there, Pag-ibig was there. And then the reintegration services as well. Of course. So parang hindi lang yung mga OFWs natin, para sa pamilya talaga nila. Yan. At pag-uusapan natin yan in-depth mamaya. Sa pagbabalik po ng ating programa, maririnig at makakapanayan po natin si Assistant Secretary Jerome Alcantara at may mga katanungan tayo tungkol sa ating mga regional operations. Magbabalik po ang tahanan ng OFW. Simula nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., higit 3 bilyong pisong halaga ng produktong may kaugnayan sa smuggling at hoarding ang nasabat ng pambansang pulisya. By eliminating smuggling, hoarding, profiteering, and other cartel activities, we are not only shielding our local producers, but also providing consumers with affordable agricultural and fishery products. At sa isinabatas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law, ang dumedehado sa ating mga magsasaka, consumer at ekonomiya, di lang pagbumultahin, ikukulong pa. Lubos ang pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng mura at disenteng pabahay sa pamamagitan ng 4PH program ang manggagawang Pilipino. Natutupad niya ito dahil sa napakalaking suporta ng Pag-ibig Fund. Tuloy ang serbisyo ng Pag-ibig Fund upang makatulong sa kanyang 15 milyong membro para makabili ng bahay. Sa nakaraang taon, mahigit 100,000 ang kumuha ng housing loan sa Pag-ibig na nagkakahalaga ng 117 billion na piso. Ito ang pinakamataas ng bilang sa buong kasaysayan ng Pag-ibig. Sa bagong Pilipinas, hindi na mahirap para sa mahirap ang magkaroon ng sariling tahanan. Seamless travel sa Palawan, posible sa pamahalaang Marcos.
Katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA sa pag-install ng modular docking facilities sa Coron at Puerto Princesa, Palawan. Ang mga modular docking facilities ay gawa sa slip-resistant at heavy-duty na mga materyales, kaya't matitiyak ang maayos at ligtas na pagsakay at pagbaba ng mga turista tungo sa iba't ibang isla. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Noong 2023, pinatunayan ng PEMAT ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol sa Turkey. Sa loob ng 21 araw na misyon, ginamot nila ang mahigit 1,000 pasyente. Ipinapakita ang tibay at malasakit ng mga Pilipino. Hindi na tayo receiving country na pag may disaster, naghihintay tayo ng tulong. Baliktad na. Tayo na ngayon ang pumupunta sa ibang bansa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Career sa pagpapaganda? Meron na yan sa TESDA. Sa pamamagitan ng kanilang partnership sa mga technical vocational institution, may libreng training para sa mga esthetician. At pagkatapos ng training na ito, may certification ka na magagamit mo sa Pilipinas man o sa abroad. Ayon kay TESDA NCR Regional Director Joven Ferrer, yan daw ang isa sa mga mandato ng Pangulo, maayos na trabaho para sa mga Pilipino. Dahil yun ang gusto ng mahal na Pangulo. Dapat livable employment. Hindi lang basta nagka-employ tapos. And one thing more is, nung binigyan kami siyempre ng budget, in-increase na ang budget, na-increase yung reach out namin in terms of number of scholarship, number of our beneficiaries, lumaki. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At muli po ay nagbabalik tayo dito sa tahanan ng OFW. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa amin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So dear Jazz, sino ba ang ating makakasama sa hapon na ito at tungkol ba saan yung ating topic ngayong hapon? Of course, ang kanyang portfolio, siya ang Assistant Secretary for Licensing and Adjudication Services, including Regional Operations. Napakalawak po ng kanyang mandato. So, wag na nating patagalin pa. Asek Jerome A. Alcantara. Asek yan. Good afternoon. Bati ka naman muna, Asek Jerome. Good afternoon, Asek Kiko. Good afternoon, Director Jazz. At sa lahat po ng ating tagapakinig, lalo na po doon sa ating mga bagong bayani at kanilang kapamilya. Parang yung greeting niya parang sanay greeting niya sa dati niyang programa sa may programa sa radyo to dati kaya natin Gesek-Toots. Ano pa. So siguro simulan ko na Asek Jerome. It's been several years in the making yung paglalatag ng regional operations natin. Baka pwede mo kami bigyan ng konting update ngayon. Kumusta na ba ang ating regional operations ng DMW? Kinagagalak nating ibalita na full-blown, fully activated na ang ating mga regional operations. Yes, At of course, to give credit where credit is due, sinimulan nito ng ating Asek Kiko na kasama ngayon, no? Kaya parang inaani ko na nga lang yung yung kanyang pinaghirapan. Pero yung mga regional offices natin, inaani din yung sakit ng ulo. Enjoy naman tayo, no? Pero yun nga, doon sa ating 16 na regions na nasimulang itayo sa ilalim ng pamumuno ni Yusek Ulalya at saka ni Asek Kiko. Halos lahat ay nagbibigay na po ng mga vital services sa ating mga OFWs at kapamilya in pursuit na rin sa directive ng ating presidente at ng ating mahal na kalihim na Hans Leo Kakdak na sa ilalim ng bagong Pilipinas dapat ramdam yung serbisyo kahit sa panig pa ng Pilipinas yan. So, pumunta po tayo sa napakalapit nating regional operations. Ano-ano po ba ang mga pangunahing programa at serbisyo ng NCR, Regional Operations, para sa mga OFW at kanilang pamilya? At kung saan nga po ba to? Yung NCR natin ay nandoon ngayon sa second floor at saka sa first floor ng ating Blas Ople building doon sa DMW office sa Ortigas, kanto ng EDSA. At nagtayo na rin tayo ng kanyang serbisyo
doon sa ating opisina sa Makati, Sa Makati, Malugay. oo. Yun, yung bagong opisina ng DMW doon. Yung first floor doon ay mayroong party doon na para doon sa ano natin, sa ating NCR Regional Operations. At syempre po, pinopromote talaga namin yung Makati office kasi Oo. po very convenient. May sariling coffee shop po yun na pinagawa ni OWA, yung Migrants Brew natin. Libre pong tumambay para sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya, lalong-lalo na po kung naghihintay kayo maproseso yung mga dokumento at papeles ninyo. Doon sa katapat lang, doon sa katabi lang partner, Asik Jerome, sa katabi lang na one-stop shop natin. Extension office yun ng NCR. Yeah, at ang maganda doon hindi na nila kailangan pumunta at makisiksik doon sa Yes, oo. sa natin doon sa Ortigas office ng DMW. Very convenient yung Makati office kung kailangan nyo ng OEC para sa balik manggagawa, kailangan nyo ng legal assistance, kailangan nyo mag-apply para doon sa reintegration and livelihood services sa ilalim ni Asik Kiko, kung kailangan ninyo ng actually kahit 'di ba yung pagkailangan na ng research material sa ilalim ni Director Jazz, lahat ng kailangan nyo makukuha nyo rin po doon sa Makati office ng DMW. At sa ano lang po yan, isang sakay lang po yan, along Buendia po ang babae. Talaga, tinuturuan mag-commute. Nasa tapat lang po ng JT's Manu. May libre pang basta isang ano lang po. Madali lang pong hanapin sa Malugay po yan. Malalaman natin kung saan nakatira si Asik Kiko ngayon. Sa direksyon na malapit sa kasi si Asik Mario. Si Director Just din daw mukhang mapapalipat na doon. Oo nga po. At bukod po dyan sa mga serbisyo natin, di ba, Asik Jerome, we also have partner government agencies na nandoon din. Walk us through dun sa ano yung mga partner government agencies natin, tapos ano yung mga services ba nila for OFWs? Yeah, yung mga social protection agencies natin, Pag-ibig, SSS, PhilHealth, nakakasama na natin yan. Kahit sa mga serbisyo fairs natin, kasama na natin yan. At sila yung nagbibigay ng, siyempre, kung kailangan mo ng pensyon, kung kailangan mo ng pabahay, kailangan mo ng pangkalusugan na serbisyo. Siyempre, kasama natin yung OWA, yun yung kadugtong ng ating bituka, yung Overseas Workers Welfare Administration, para makapagbigay na rin ng serbisyo, makapagbigay na rin ng tulong, yung scholarship nila, yung kanilang sariling livelihood assistance, and of course, yung mga partners natin sa reintegration, ang vision natin doon sa kahit anong opisina natin, mapa NCR man yan, mapa DMW main office man yan, mapa help desk man yan, doon sa mga local government units natin, ang vision natin, mapapakita natin na sa pamamagitan sa pagbibigay natin ng serbisyo sa mga OFW, mapakita natin na whole of government yan. Buong gobyerno natin pinapakita at pinapaabot yung kanyang kalinga at serbisyo doon sa ating mga OFWs. Nabanggit nyo, Asik Jerome, yung OFW Help Desk. Yes, may sistema to, di ba? Hindi lang to sa NCR alam ko. So, paano po ba? Paki-explain na lang po sa amin ang sistema ng pagtatayo ng OFW Help Desk. Hindi lang dito sa Metro Manila, pero alam ko, mandato buong Pilipinas, I think. Unahin kong kwento yung dito, yung malapit lang sa atin, yung walking distance lang dito. Dahil simula't simula pa, I think sa ilalim pa ng pamumuno ni late Secretary Susan Toots Ople, pumirma tayo ng convergence agreement with Quezon City government. At yung agreement na yon, kasama doon na maglalaan sila ng space sa atin doon sa kanilang peso office para pwede mag-opisina doon yung DMW, maglagay ng tao doon at yun nga, makaagapay na ng local government sa pagbibigay ng mga serbisyo. So sa lahat ng inadapt natin yung model na yon sa lahat ng mga LGUs na katrabaho natin at sa pakikipagtulungan din sa OWA, nakikipagkasundo tayo doon sa mga local government units para paglaanan tayo ng lugar at tayo rin sa parte rin natin makapagbigay din tayo ng suporta sa kanila, tao, training, o di kaya minsan yun nga, yung services na binibigay natin, action fund, livelihood assistance, reintegration services. And in fairness, Asik Jerome, at least for NCR, we have Quezon City, we have Pasig. Yes, right now we have Muntinlupa, very active. It's a partnership and help desk na nabuo pa pre-pandemic with POEA na minana natin ngayon. Yeah, actually marami tayong minana sa POEA. And yung isang nagawa ring maganda nitong i-recognize natin yung leadership ng NCR Regional Office natin. Yes, meron tayong bagong regional director ngayon, si Attorney Ace Millar, ang ating ARD, si Ate Isay Sanz na matagal
na nating kasama sa sa departamento at Yes, si bago kay RDA si Labat Hermi Daito. Yung mga pamunuan na yan ng NCR, nagkaroon sila ng pagkasundo rin doon sa peso ng National Capital Region. Kaya bukod doon sa mga naitayo na natin in the past, yung mga ibang mga syudad din, Valenzuela, Pasay, meron na ring oportunidad at meron na ring plano na doon sa mga kanya-kanya mga syudad na yon makapag-extend na rin tayo ng ating services. And very active yung engagement with them. Kasi this local government units, Director Jazz, sila mismo yung may inisyatiba. Yan. Diba? May initiative. Actually, Kasi hindi naman natin kaya lahat eh. Mas Correct. maganda alam nila kung sino yung mga nandun, di ba? alam nila at Kilala nila. it's the beauty of a national government agency, local government unit partnership because they know the terrain. Tama. They know the people. Yeah. At yung mga tao talaga, yun yung unang nilalapitan nila, mga barangay Yes, nila, yung mga barangay officials nila, yung mga local government officials, mga konsehal. Kaya napaka-strategic na meron tayong presence doon sa kung saan pumupunta yung mga tao. Yung maxim natin, di ba, sa service provision. You go where the people are. Correct, oo. Siguro Asik Jerome, bago lang tayo magkalimutan. Maybe you could plug or maybe you could invite our guests tuloy, yung ating mga tagapakinig. How can they approach? Saan sila lalapit for the NCR offices and the NCR services? NCR offices, I think ipa-flash mamaya dun sa we requested na i-flash sa crawler yung kanilang contact details, yung numbers where kung saan pwedeng tawagan sila ng publiko. Pero kung kailangan ng assistance, yun nga, may kasunduan na tayo with Quezon City. Yes. So pwedeng lumapit doon sa QC Peso office. Pwedeng lumapit doon sa DMW building, doon sa DMW office. May specific na area doon for our NCR. At yun nga, nabanggit yung natin, yung Makati office na yon. At meron na rin silang sariling Facebook page. Dahil alam naman natin, online, tsaka virtual na yung mundo ngayon. So yung NCR, isa sa mga achievements, nagkaroon na ng sariling Facebook page. I-message po niyo yun. At sigurado may sasagot. May sasagot. Pag wala, yari ako. Please, sagutin ninyo. Opo. At mamaya po pa-flash namin, gaya na banggit ni Asik Jerome, yung mga information regarding the NCR Regional Office, and we would be discussing at babanggitin din po ang ilang pa sa mga serbisyo. So, sa pagkakataon pong ito, Dear Jazz, pansamantala muna tayo mag-commercial gap. Thank you po, Asik Jerome A. Alcantara. Yes. Babalik natin yan dito. Okay. At sa pagkakataon pong ito ay magbabalik po ang tahanan ng OFW. Ang pagresponde sa mga krimen at saklolo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaaksyonan ora mismo, pinaikli ng pambansang pulisya sa 3 minuto ang pagresponde sa libu-libong tawag ng emergency. The police has responded to nearly all, or to quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We must bring medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa target na 1 milyong pabahay bawat taon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaking tulong ang public-private partnership upang gawing mabilis, mahusay at hindi gumastos ng malaki ang gobyerno. Ayon kay DHSUD Undersecretary Emmanuel Pineda, kung dati ay limitado ang pabahay ng gobyerno, sa tulong ng pribado, ngayon, nag-uumapaw na ito. Needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now
many private developers are interested and willing to participate. Sa bagong Pilipinas, makakamit ang mithiin ng mga Pilipino sa pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Mahilig ka bang mag-dive? Good news! Sa ilalim ng pamahalaang Ferdinand Marcos Jr. ay magtatayo ng karagdagang hyperbaric chambers ang DOT TIEZA. Narito ang tinig ni TIEZA COO Mark Lapid. For the first quarter of next year, we will be installing na 5 hyperbaric chambers. One in Bohol, Boracay, Negros, Occidental, Camiguin, Cebu, Puerto Galera also. We are being awarded as the best dive destination in Asia. Ang action na ginawa po ng TIEZA is to purchase hyperbaric chamber. Isa lamang si Gao Bienviaje, isang licensed PADI diver sa mga makikinabang sa proyektong ito. For in case of emergencies, so if we have a hyperbaric facility, so it could save lives, enhances safety standards for the diving community, and it also builds trust with divers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, at muli po nagbabalik ang tahanan ng OFW. Live na live pa rin po tayong mapapakinggan dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa pagkakataon pong ito, tulad po ng ating lingguhan na nakagawian na, ay hatid naman po namin sa inyo ang kwento ng mga dati nating OFW na nabigyan ng tulong at nabigyan ng serbisyo ng ating tahanan ng Department of Migrant Workers. At live po dito sa studio ngayon ay si Ronel Abrenica. At syempre po, ito very familiar sa ating dirijas. Hindi, kumbaga Nanay Wilms nating lahat. Si Nanay Wilma Abay po. Ang mga benepisyaryo po sila ng ating Livelihood Development Assistance Program o ang ating po tinatawag na LDAP Reintegration Program at mga miyembro po ng OFW Federation natin. Ayan. Bati naman po muna kayo. Mauna pong bumati siguro si Ronel, and then mamaya po, Nanay Wilma, pababatiin ka rin namin syempre. Magandang hapon po sa ating lahat at salamat po sa pag-imbita sa akin dito at sa ating tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Nanay Wilma, bati ka din. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin at sa lahat-lahat po sa inyo. Magandang hapon po at maraming salamat po sa pagpapakita sa amin. So, pakikwento na lang po ang inyong magpakilala po kayo, kailan po kayo nakabalik dito, ilang taon po kayo nag-abroad, at ano po ang naitulong sa inyo ng DMW? Actually po, halos 6 years po ako sa United Arab Emirates. All of my kids were also there hanggang ngayon. Ako po yung advocates ng mga OFWs ng mga tumutulong sa 17 cities. Actually, lahat po ng nailalapit namin sa DMW ay agaran naman pong nag-a-actionan. Kaya per area po kasi kami sa 17 cities. Yun po, lahat po. Lahat pong yan ay nagpapasalamat po kami sa DMW. Dahil po sa kanila, nagagampanan po namin yung lahat ng mga tungkulin sa kanilang cities. At si Ronel naman ay anong kwento mo? Ano ang background mo? Isa po, ako po si Ronel Abrenica po, isang OFW sa UAE po. Nagtatrabaho po, umalis po ako dito sa bansa noong June 12, 2019 po. Nagtatrabaho po ako bilang isang data entry doon po sa isang pribadong kumpanya.
At the same time po, nag-aaral po ako doon as a nursing aide while nagwo-work po. And sa kasamaang palad, or should I say, unfortunately, so galing po ako sa school, nagmamaneho po ako, pauwi po ako ng bahay from Sharjah, from Filipino Academy, going to my home po, na disgrasya, na ano po ako, na car accident po ako, na aksidente po ako. Kaya po ako nag-decide na umuwi, at saka yung abogado ko po galing sa ating embahada sa DMW. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tulong nyo po, nakulong po ako doon ng isang taon at 7 buwan nang dahil doon sa isang royal family na nabundol ko po kasi binangga po ako sa likod tapos nabundol ko po siya, kaya po na ganun ang nangyari. So ako po ang naipit kasi ako po ang nasa gitna. And so it's just unfortunate, Director Jazz, na may ganong experience, but we're thankful na at least nakauwi ka safe and maayos naman. So walk us through yung proseso ng pag-uwi, yung proseso ng pagtulong mula sa embahada saka sa Migrant Workers Office natin sa Dubai hanggang dun sa makauwi dito, and then ano yung mga kahit papano naman pagsisimula mong muli dito sa ating bansa? Nung last December po, nakatanggap po ako ng tulong galing sa DMW po, livelihood program. Yun po yung pinagsimula namin ng tatay ko, daily basis po na income namin. Nagluluto kami everyday, and then nilalako namin sa sidewalk, and then yun po yung base income namin ngayon po for to sustain our needs, like for example billings daily basis po. So yun po. Kapalaran natin, hindi natin maipinta, hindi natin support. Pagka umaalis po kasi yung mga OFWs, doon pa lang po kami nagsisimula ng pag tinuturuan namin kung paano sila pagbalik, pagdating, saka on-site. Sa ngayon po, yung mga displays, yun po ay yung mga tinutulungan namin. Dinadala namin sa mga corresponding departamento ninyo at agaran naman pong natutugunan yung mga panghimihingi nilang assistance. Nanay, di ba parang natin, binabanggit nyo nga yung mga 17 cities, yung mga ganyan. May bazaar tayo sa DMW. Parang yung binabanggit ni Ronel kanina, may mga produkto yata silang inilalako daw sa sidewalk. Ano po yung bazaar natin sa DMW? Sa reintegration yun, ano po ang naitutulong nito at paano po mag-apply dito? Napakalaking tulong po yung OFW na binigay na yung bazaar. Kasi po, sa pamamagitan po nila, hindi po kami income generating doon. Tinutulungan po namin yung mga displays doon, lalo na pag mga walang mga pamasahe, pagka gutom na yung mga OFWs, yung pong mga tinitinda namin doon, yun po ang ine-extend namin sa kanila. Kasi po yung 17 cities namin, nagsishare ng kanya-kanyang grupo nilang mga product nila para itulong po doon sa mga taong nangangailangan. Asik Jerome, baka may sila. It's not just with the DMW Bazaar in how do we bring that forward sa iba pa nating mga kababayan at mga OFW families natin, yung opportunity na makapagnegosyo sa pamamagitan ng DMW? Yeah, actually dun sa magandang example yung kina Nanay Wilma. Una, tingnan natin yung napakagandang at napaka-importanting papel ng mga organisadong mga grupo na katulad nung kay Nanay Wilma, no. So, ang ginagawa natin sa DMW,
sa regional office at sa national office din, no. Sinusuportahan natin yung mga asosasyon para meron silang pagkakataon na makisali dun sa may mga marketing opportunities sila na ma-identify for their members, kasi alam natin kahit na yung market ni Ronil ngayon nandun sa sidewalk, pero kung bibigyan siya ng pagkakataon na sama yung training na binibigay ng grupo ni Ase Kiko, yung kapital na naibigay ninyo, tapos yung mga kaukulang pagsasanay, yung mga asosasyon pwedeng tulungan na sa marketing, no, mag-identify ng mga kung saan pwedeng magtinda, kung saan pwedeng sino yung mga pwedeng maging partner, lalo na yun may contact na tayo sa mga LGUs. Mga LGUs may mga fairs din na ginagawa yan, no, para ang punto dito, mas maraming tumutulong, mas maraming oportunidad at mas maraming lugar na pwedeng maabot ng mga produkto ng ating mga OFWs. And yun sa kanya din ang isa sa mga mandato rin ng mga regional offices natin, na-set up na ng national na bigyan na ng assistance, no, yung monitoring, yung pagtutok, yung mula ngayon, nung punto na natulungan hanggang doon sa mga susunod na mga panahon, yung pagtutok sa kanila, pagtingin kung ano pa yung mga kailangan nila para mapaunlad yung buhay nila. So, yun, magagawa ng mga regional offices natin yan, no, na tiyakin na ang, di ba, ang pangarap ng DMW, saan mang phase ng buhay nung natulungan natin, nandoon tayo para magbigay ng assistance sa kanila. So, yun po. At of course, syempre ito, yun nga it is the beauty of the DMW and local government partnership. Kasi gaya nung binabanggit ko kanina, yung pong ongoing na trade fair at bazaar ng local government ng Muntinlupa at ng Department of Trade and Industry ngayon, pinaplug ko sa Festival Mall sa May Alabang, ngayon po, ongoing yan. Meron na po dyan ang participation ng DMW all the way, Asik Jerome, from Davao Region, yung OFW group na balita ko box office, mabenta daw yung mga native products nila. So from Davao Region, sinusuportahan, dinala natin sila dito at kabahagi sila ngayon ng Trade Fair and Bazaar ng DTI at ng LGU ng Muntinlupa. So we have created, at least nakakapagbigay tayo ng oportunidad, yung tatawag na parang improvement dun sa value chain, yung mapaataas yung antas ng merkado nga, gaya ng binabanggit ni Asik Jerome. Mabilis lang si Kiko. Gusto ko lang na ipunto rin, gusto ko lang i-stress. Yung sa kaso ni Ronil, nakita yung beauty ng DMW. Mula ibang bansa hanggang sa barangay. Yun ang kaya nating gawin at kaya nating tutukan. Sa tingin ko tayo lang, hindi sa pagmamayabang pero tayo lang yung may ganong kapasidad, di ba? Dahil may opisina ka sa labas, may opisina ka hanggang LGU level. Abroad to local, no? To the grassroots. And rightly so, kasi yun nga, gaya nung binabanggit natin na we are expected, of course, pangunahing mandato natin, alagaan at itaguyod ang welfare ng mga OFWs, especially if they're overseas. Pero hindi natin nakakalimutan yung mandato natin na alagaan yung pamilya nila dito sa Pilipinas at salubungin at tulungan silang muling makapagpatuloy nung matagumpay nilang buhay pagbalik ng mga OFW natin dito sa bansa. Ayan. At syempre po, sa pagbabalik po namin, maiksing commercial lamang po, sa pagbabalik po namin, karagdagan pa po sa matagumpay na kwento at masayang kwento ng pagbabalik bayan, pagbabalik Pilipinas ni Ronel at ng iba pa pong mga successful OFW stories naman po, handog po ng grupo naman ni Ate Wilma. Diyan lamang po kayo po ay nakikinig pa rin ng tahanan ng OFW. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas.
Bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty, mas pinagtibay pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapaigting ng seguridad at regional stability. It is rooted in a long history, built upon shared values and strengthened by mutual respect as equal and sovereign partners. Sa Mutual Defense Board, Security Engagement Board, pinalakas ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. Marami na nakikinabang sa 11.6 kilometers na Samar Pacific Coastal Road Phase 1. Higit 5 oras ang natitipid ng mga motorista mula sa Katarman, kaya malaking ginhawa ang dulot nito sa mga biyahero. With the opening of this road and its bridges, the development of Northern Samar's rich agricultural lands and bountiful fishing grounds will follow suit. Sa ngayon, patuloy ang konstruksyon ng Phase 2 ng Samar Pacific Coastal Road Project na nagkakahalaga ng 6.34 billion pesos. Inaasahang matatapos ito sa 2029. Hindi lang dapat basta matibay, maganda rin ang loob at paligid ng bahay. Ganito ang Valley View Township na may malaparking disenyo sa Misamis Oriental, Mindanao. Higit 10,000 pamilya ang mabibiyayaan nito. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatayo bilang bahagi ng Pambansang Pabahay Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rikados na komunidad. Sa bagong Pilipinas, bahay na disente at malapit sa lahat ng pasilidad. Yan ang ating hinahangad. Para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Mindanao, binigyang prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Road Network Development Project in conflict-affected areas. Ito ay 177.34 kilometers access road na magkokonekta sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao patungo sa mga katabing rehiyon. Pinondohan ng 12.86 billion na tatapusin sa taong 2028. Kung dati dugo ang dumadanat dito, ngayon kaunlaran ang dumadaloy. Sa bagong Pilipinas, tinututukan ang pagpapaunlad ng mamamayan para sa pangmatagalang kapayapaan. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, nagbabalik po muli ang tahanan ng OFW at nabitin tayo doon, Asek Jerome, Director Jazz, yung usapin kanina tungkol doon sa mga bazaar, saka doon sa mga pagbibigay ng oportunidad doon sa natin. Nay, ano-ano ba yung mga meron doon sa bazaar natin ngayon? Tapos balita ko may malakihang bazaar tayong ikinakasa for March. Oo. Monday po, mag-i-start po yung bagong batch. Bagong batch po ng OFW. Orientation po nila ngayon. Okay. Oo. Out na po kami. Pero kayo pa rin na nagko-coordinate, di ba? Kasi mga tao ko rin naman po yung mga ipinalit. Oo. At syempre si Ronel, siguro part nung improvement kasi nung produkto saka nung mga rin niya. Hopefully Nay Wilma, 'di ba, mga tipong sa mga susunod na mga buwan maisama na rin natin siya doon sa mga makakapag-establish ng bazaar natin. Actually, meron po kaming kausap sa Department of Agrarian para ibigay po lahat ng product namin para lagyan nila ng mga datas para ipapasok namin yung lahat ng product ng 17 cities, including na rin kay Ronel. Kay Ronel, oo. Opo. Bahagi yan, Asek Jerome, nung ating mapping, nung ating mga, mapping ng mga businesses ng mga OFW natin. We're doing that with the Department of Trade and Industry. Malaking tulong kasi yung yung MSME na tinatawag natin, 'di ba? Oo. At Sir Ronel, may isa ka pang kahilingan from DMW. Ano nga itong kahilingan natin na ito? Sana po mabigyan na ako ng sagot doon sa Action Fund ko. Last October 2024 ko po in-apply. Okay. Siguro may update yata tayo dun sa Action Fund? Alam ko by next week pwede na ma-release na natin yung mga Action Fund. Kung di man next week, sa lalong madaling panahon yan. Pinag-utos din ng ating kalihim yan na madaliin lahat ng mga assistance dahil ayuda yan oo. Kaya't hindi pwedeng pinaghihintay ng ganong katagal. Kaya't inaayos natin yan sa ngayon. Maraming salamat po.
least may pandagdag pa rin, di ba? Oo, at saka ano na po ang plano nyo pag nakuha nyo yung action Maumpisahan fund? po namin ng tatay ko yung tindahan na pinaplano namin. Okay. Nakakapagsimula ng tindahan para ano pa. So, siguro po, Nay, bago po tayo magtapos, Nay Wilma, baka po may mensahe kayo sa ating mga kapwa OFW at OFW groups po para po sa kanilang pagsali din naman doon sa mga activities ng 17 cities natin. Sa aking mga kapwa OFWs at mga leaders also, gawin po natin mga karapatan natin na tumumulong sa mga na-displaced na OFWs. Kailangan po natin i-expand pa, tulungan ng husto ang DMW sa kanilang mga services. Ayan. Maraming salamat po. Opo. At Sir Ronel, baka meron kang mensahe. Ayan. Mensahe ko po, taos puso po akong nagpapasalamat sa DMW po at sa lahat ng tumulong sa akin doon sa mga nakaraan ko doon sa UAE, sa mga pangyayari po sa buhay ko sa UAE. Gayon pa man, masaya po akong nakakasama ang buong pamilya ko ulit ngayon. At yan po ang ating panayam kay Ronel at kay Ate Wilma. At Ayan. syempre, kay Asek Jerome. Siyempre masaya din tayo, partner. Masaya rin tayo, Director Jazz, dun sa kahit papaano yung mga natutulungan natin ng mga kababayan natin at dun sa pag-uwi ng ligtas ni Ronel, especially from UAE. At patapos na naman ang ating programa. Isang araw na naman, isang episode na naman sa ating kan. So para sa mga mahahalagang anunsyo, komento o ibang paghingi ng serbisyo, maaari nyo po kaming makontak sa mga official na website, email address, social media channels, at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinapahalagahan ang inyong mga feedback para higit po namin kayo mapaglingkuran. Ayan. At of course, syempre po, amin pong palagi ang inihahatid ang programang ito, ang tahanan ng OFW. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Every Thursday po para sa ating mga OFW at sa kanilang mga pamilya. At live po dito at syempre sa aming mga social media channels. So, muli po, ako po uli si Attorney Kiko de Guzman. At sa ngalan po ng Department of Migrant Workers, palagian po, kayo po ay aming iniimbitahan na makasama namin dito sa aming programa. At sa ngalan naman po ng DMW, ako naman po si Director Jasmine Gapata ng inyong lingkod. Magandang hapon po. Ayan, at samahan niyo po kami kada Webes, pareho din pong oras, alas 3 po ng hapon hanggang alas 4. At sa mga susunod pa po, at ipa-plug ko na rin, yung March, yung March na paparating, di ba? Yung March na paparating, ipa-plug ko na rin po. Iniaalay po namin sa mga kababaihan, lalo na po sa mga babaeng OFW, napakalaki po ng inyong tulong at ambag sa atin. At kayo po ay aming hahandugan ng makabuluhang buwan at series ng mga episode para po sa Women's Month. So, pakaantabayan at abangan po nyo yan. At syempre po, next week, March na. At syempre, palagian po. Kick off na. Kaya palagian po, magkita-kita po tayong muli dito lamang po sa nag-iisang paboritong programa ng nanay ko. Nag-iisang paboritong programa ng ating mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Ito po ang tahanan ng OFW, live na live po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.